wala ng mga krimen. At hindi kailangan na pumatay pa ang gobyerno para lang mawala ang mga krimeng ito, ladies and gentlemen. So stop committing these fallacies and stop committing argumentum ad hominem by saying that these people who had killed are actually not not enough for this certain punishments. Dahil naniniwala kami dito sa negative side of the house na ang kulungan ay ginawa upang maging kanlungan ng mga nagkasala. At ito'y dapat na maging makatao at hindi natin dapat ituring ang mga bilanggo na parang aso. Wow! Fallacious! So yan po, maraming salamat po sa lahat ng mga debaters natin sa napakainit na diskusyon at napakagaling na mga diskusyon. No? Very well said, very vocal, and very passionate ang mga arguments. Of course, not necessarily na kanilang personal opinion yan. They're just arguing the points. Gaya ng lagi namin sinasabi, walang personalan, debate lang po. Yes, at nais po natin pasalamatan, of course, ang ating panel of guests ngayong hapon sa pagbibigay nila ng kanilang panahon at para dagdagan ang kaalaman ng ating mga kabataan. Yes, tama ka, Kuya. Ano bang personal Ako, sa stand mo? personal stand ko, ako naman, on my part, hindi naman ako sang-ayon na ibalik sa ating bansa ang death penalty. Dahil ako naniniwala na kahit anong anggulo mo tingnan ito, itong death penalty, hindi ito may tutugma sa isang moral at responsableng lipunan. At para sa akin, ang importante ay hindi ang parusa, kundi ang implementasyon natin ng ating criminal justice system. Sa paghuhuli ng mga kriminal, ang pag-prosecute ng ating mga kriminal, at ang pagpaparusa ng ating kriminal. At ito ay mas mabisang deterrent effect kesa sa pagpapalubha ng penalty na ating i-impose sa mga kriminal. I actually agree with you, Kuya, on those points. No? Yung sa akin naman na side, I think we should not write these people off that quickly. Na para bang we need to at least hope that good things can come of these people. From the point of view of a teacher, I believe that experience is really the best teacher. No? And yung experience nila sa kulungan, pwede nilang gawing catalyst yon para sila mismo ang magre-reinforce kagaya ni Sir Arnold, no, na sila ang magre-reinforce ng pillars na sinasabi ni attorney that they will be themselves deterrent. Naku, wag mong gagawin yan, nadaanan ko na yan, mahirap makulong. Okay, diba? So yan ang amin ding personal opinion. Walang personalan. Debate lang po. So, Nikki, pasasalamatan natin. Yes, nice po naming magpasalamat sa University of Southeastern Philippines. Thank you so much for having us here. Lalo na po kay Dr. Perfecto Alibin, University President, at ang napakagandang si Dr. Susan Villarente na siyang Director ng Student Services. Maraming salamat po. Siyempre, espesyal na pagpapasalamat sa mga estudyante ng University of Southeastern Philippines na nandito ngayon. Lalong-lalo po yung mga scholars ni Speaker Nograles na nandito rin ngayon. So, siyempre, itong kurong kabataan, isang bahagi ng ating diskusyon para ma-inspire natin ang ating kabataan na we have to be involved in these national issues. Don't be apathetic. Speak out. Let your voices be heard. Tama. Yan ang primary objective namin dito sa Kuro-Kurong Kabataan. Ang mabigyan daan ang pagdinig sa inyong mga opinyon, kayong mga kabataan. Yes. Sana sa pamamagitan ng episode na ito, ngayong hapon ay aming natagdagan ang inyong kaalaman. Dito sa KKK, ang opinyon ng ating mga kabataan, ang bida. Ako po si Atty. Carlo Nograles. Dito, ang inyong kuro-kuro ay pinakikinggan at pinapahalagahan. Ako naman po si Monique Musni. Magkita-kita po tayong muli dito lamang sa Kuro-Kurong Kabataan. Anak penalty since you all know it's a violation sa will ni God. As a student leader of this University of Southeastern Philippines, I am not strongly but I disagree about death penalty because
How could you possibly implement a system or even change it if the implementers themselves cannot follow the rule? Favor. Favor ka. Ano nga eh? Para maurot ang kriminal sa world.